Sa video natin ngayon, imomod natin ang keyboard na to from this to this. Ba't nga ba minomod yung keyboard? Minomod yung keyboard most notably para ma-improve yung acoustics o yung tunog ng keyboard. Another reason ay para mabago yung itsura ng keyboard. Madalas and preferably, minomod ang mechanical keyboards not swappable, meaning pwede palitan yung mga switches under. Maraming paraan para mamod ang keyboard. We will start with the most budget-friendly, the Band-Aid and Holy mode. Ginagawa natin to para mabawasan yung rattle o yung metallic na tunog sa mga malalaking keys natin gaya ng spacebar na merong tinatawag na stabilizers. Merong metallic part itong mga to na pwedeng mag-cause ng unpleasant na tunog. Para magawa yung Band-Aid mode, first, kailangan natin tanggalin yung mga keycaps and switches para magkaroon tayo ng access sa stabilizers. Susunod naman, tatanggalin natin yung stabilizer sa keyboard. Yung sa akin, merong tab na pwedeng i-press tapos i-push para matanggal. Susunod, gumupit ng Band-Aid na tama sa size na nakikita nyo sa plate at ilagay sa PCB ng keyboard. Gumamit ako ng tool para mas mabilis na ma-place or pwede din naman na i-open at kuhanin yung PCB at dun mismo ilagay. Gawin ng lahat to sa mga lugar na naka-place ang stabilizers na meron ng keyboard. Ito yung naging itsura after ng Band-Aid mode. Sunod naman ay ang Holy mode. Ginagamitan din to ng Band-Aid para again matanggal yung rattle sa malalaking keys. Para gawin to, disassemble muna natin yung stabilizers. Yung metallic part, ito turn lang siya to the other side para matanggal. The other parts naman can be separated easily. Ang kakailanganin natin itong smallest part na may cross. Ang tawag dito ay stems. Gugupit tayo ng Band-Aid na sakto sa butas nito at idikit sa part na mukhang may ramp at tagus na hole. Then yung ibang natirang part ididikit sa isa pang butas na nasa itaas. Medyo tricky at mahirap sa una, pero ito yung pinaka-crucial para mawala yung rattle sa mga keys na to. Gawin na ito sa isa pang pair, i-assemble at ikabit ulit sa keyboard. Gagawin din ito sa lahat ng stems ng stabilizers. The next mode na gagawin natin is yung foam mode. Gamit itong foam na nabili ko. Mura lang to, nabili ko lang siya ng under 10 pesos kasama na shipping. I-disassemble lang natin yung keyboard hanggang makarating tayo sa base ng keyboard. Tatakpan lang natin ng foam itong base while keeping in mind yung mga holes at kung magpipit pa siya ng maayos. Unfortunately, di siya nagkasya sa akin. Kaya imbis na foam mode, tape mode na lang yung ginawa ko. Using masking tape, kinover ko yung buong base ng keyboard ng 3 layers ng masking tape. Pwede cutting yung mga parts na elevated gaya ng screw holes. This is a little different dun sa typical na tape mode na under PCB nilalagay. Dahil again, hindi ko siya ma-fit sa base at yung Type-C ay di sumasakto sa butas. Yung sunod naman na ginawa ko ay pagpapalit ng switches sa keyboard ko. Instead of Otemo Silent Whites, pinalitan ko siya ng KTT Kang Whites. Isa sa mga best budget switches na well known sa keyboard enthusiast. Pinull out ko lang lahat ng switch ko at pinalitan ko isa-isa. Meron nga lang ulit problems. One is mahirap i-pull out yung switch sa keyboard kaya nasira yung iba kong switches. I think this is a keyboard specific problem. Dahil yung iba naman di mahirap i-pull out based sa mga napanood ko. Another one is that yung KTT Kang White switches ay di nagpo-fully sink in sa plate. Kaya ang ginawa ko, di ko nalang finully screw in yung screws. Yung sunod naman ay yung keycap. Ginamit ko lang to para magkaroon ng bagong appearance yung keyboard. Pero of course, using different keycaps can also alter the sound ng keyboard. Kung bibili kayo ng keycaps, just make sure na meron silang size ng modifiers nyo. Ito yung mga keys na medyo naiiba yung size sa normal keys. Dahil nagbabago yung mga sizes ng modifiers habang nag-iiba yung size ng keyboard. Yung susunod ay yung pinaka-easy mode, the Blue Tack mode. This is only applicable sa spacebar. Dahil mahaba yung space button, merong mga hollow spaces na nagkakos ng unpleasant sound when pressed. Ang gagawin lang, ipi-fill out lang natin yung hollow spaces using Blue Tack. Yung iba gumagamit ng glue gun at yung iba naman gumagamit ng foam gaya nito. The last mode na ginawa ko ay lubing. I don't really plan na gawin to. Pero after I bought some spare switches, may libreng lube na kasama. Of course, ililink ko sa description para in case na meron pa din sila, makakuha din kayo. Ang ginawa ko ay stabilizers lang dahil for me, masyadong time consuming kung ilulub ko pati yung switches.
Plus, kailangan ko pa ng switch opener para gawin yon. To lube the stabilizers, kailangan nang i-dip itong end the metal part sa lube at i-assemble ulit. By lubing, nawala ng tuluyan yung kaunting natirang rattle sa keys na meron ng stabilizers ko. This is the final result ng lahat ng modding na ginawa ko. I used the Night Sakura keycaps na nabili ko sa Shopee para ma-achieve tong itsura na to. Ito naman yung sound ng keyboard after doing all the mod. After modding the keyboard, I was completely satisfied sa naging resulta, to the point na sobrang excited ko mag-type. Would I recommend sa lahat na gawin to? Not really. Kung satisfied ka na sa keyboard mo, you don't feel the need para gawin itong mga mods at di ka rin comfortable mag-open ng systems, I don't really recommend this. Pero if you want to try, the good thing is merong very low barrier of entry dahil budget friendly naman yung ibang mods. If you are trying to mod the keyboard, I suggest na first, i-prioritize yung Band-Aid and Holy mods dahil ito yung pinaka-budget friendly sa lahat ng mods. Sunod is yung masking tape or foam mod. Just make sure na if foam, may enough space sa base ng keyboard para mag-fit pa din yung PCB. Nababago nito yung sound ng buong keyboard for a cheap price. Sunod is yung switches dahil again, nababago nito yung buong sound ng keyboard lalo na after ng tape or foam mod. Next is the lube para ma-completely ma-eliminate yung rattle sa lahat ng stabilizers. Next is the blue tack mod para maging buo yung tunog ng spacebar. And lastly, yung keycaps para mabago and maging kakaiba yung itsura ng keyboard. Nasa description lahat ng videos na nakatulong sa akin at binilhan at pwede nyong bilhan ng gagamitin nyo. Meron din ako nakita na full kit for modding keyboard na pwede nyo bilhin para isahan na lang. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.